Hi Kai, boyfriend mo na ba si JM? Tanong ng kaibigan nitong si Jana sa kanya. Hindi no, agad namang sagot niya. Bakit sabi niya kayo na daw? Grabe Kai, ang buong akala ko si Brian ang gusto mo. Bakit parang nag-iba na ata ang ihip ng hangin? Natatawang saad ni Jana sa kanya. Agad namang hinawakan ni Kai ang kamay ng kaibigan at ito ay hinila. Shh! Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka ni Brian. Alam mo naman na may gusto rin yun sa akin, hindi ba? At oo, siya naman talaga ang gusto ko at hindi si JM. Ha? Ano ang ibig mo sabihin? My God, Kai. May jowa ka na. Magpapaligaw ka pa? Kawawa naman si JM. Napakabait pa naman nun. Hindi nga lang kagwapuan pero hindi niya deserve na lokohin. Wala akong pakino. Aanin ko naman yung kabaitan niya kung hindi ko naman siya may pagmamalaki sa publiko. Dahil sa... Hindi na lamang itinuloy ni Kai ang kanyang susunod na salita. Pero gets na iyon ni Jana. Na ibig sabihin pangit ang kanyang jowa na si JM. So, ginawa mo lang siya dahil sa pera niya, ganun ba? Paninigurado ni Jana sa kaibigan. Hindi ko akalain na mayaman pala sila JM. Dugtong pa ni Jana. Hindi naman sobrang yaman pero marami silang pera. At alam mo ba, Bes? Parang prinsesa kung ituring niya ako. Ala Beauty and the Beast ang peg namin. Natatawang saad ni Kai sa kaibigan. Grabe ka naman, Bes. Pero Diyos ko, kawawa naman yung tao. Hoy, don't tell me na sasabihin mo sa kanya na pinaparaan ko lang siya. Binabalaan kita dyan. Kapag nalaman niya ito, ikaw lang ang pwede kong pagbintangan. Kasi ikaw lang naman ang kunentuhan ko ng patungkol dito. Pagbabanta pa ni Kai sa kaibigan. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan, Kai? Hindi ako ganyang klaseng kaibigan, no? Alam mo yan. Kahit na nga alam ko na mali ang ginagawa mo hindi pa rin ako nakikialam. Kasi diskarte mo yan. Pero sana habang may panahon pa, itigil mo na yan dahil doble ang balik ng karma sa'yo. Paalala ni Jana sa kaibigan. Anong karma ang sinasabi mo dyan, ha, Jana? Hello, Chelsea na po tayo ngayon, no? Hindi na uso yan sa panahon natin. Wika ni Kai. Sabay tawa ng may pagkamalandi. Kai, totoong may karma. Maniwala ka sa akin. Pagkukumbinsi pa ni Jana sa kaibigan. Ay naku, bahala ka na nga dyan sa makalumang paniniwala mo. Basta ako, stick lang ako sa mga plano ko. Marating saad ni Kai sa kausap. Bahala ka, Bes. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko. Basta ang akin lang sana. Suklayan mo ang pagmamahal niyang si JM sa'yo. Kasi napakabait ng tao. Bukod sa mapera na, sigurado pa akong mahal na mahal ka niya talaga. Hindi tulad ni Brian na babaero. Kung yan ang makakatuluyan mo, baka masaktan ka lang. Litanya ni Jana sa kaibigan. Ako, eto na naman yung kaibigan ko. Inuunahan na naman ang pagkakataon. Masyadong OA kung mag-isip. Alam mo, Bebes, kaysa mag-isip ka ng mga negative na pangyayari, why don't you try to think good things? Kasi alam mo, kanina ka pa nakakasira ng mood ko Marating saad ni Kai sa kaibigan. Bahala ka, ang tigas ng ulo mo. Naiinis na wika na lamang ni Jana. Shh! Tama na nga yung mga negative energy na yan. Ang mabuti pa, magmal na lang tayo para naman kahit papaano makapag-enjoy tayo. Suwestyon ni Kai. Habang naglalakad sa mall ang dalawa, biglang may naalala itong si Jana. Siya nga pala, Kai. May bubuksang bar doon malapit sa MOA. Baka gusto mong pumunta. Kami kasi pupunta kami. Kwento ni Jana sa kaibigan. Sinong kayo? Usisa ni Kai. Mga ka-office mate ko, si Patricia at Myla. Wow, mukhang masaya yan Nagniningning ang mga matang naiusal ni Kai. Pero wait, bago tayo pumunta sa bar na sinasabi mo, puntahan muna natin si JM. Hihingi ako ng pera sa kanya. Sabi pa niya kay Jana. Ha? Para saan ang pera? Ililibre naman kita, hindi ba? Usisa ni Jana. Hindi naman yung panggasto sa bar ang hihingin ko kay JM. Katwira ni Kai. Para saan nga yung pera, Bes? Nahihiritang tanong muli ni Jana. Hihingi ako ng pera pambili ko ng outfit. Alam nga namang yung luma akong damit ang gagamitin ko doon. Nako, paulit-ulit na lang? Wika ni Kai na iniikot pa ang kanyang mga mata sa kaibigan na parang naiirita sa kausap. Ay nako, ano pa nga bang magagawa ko? O siya, sige na, sasamahan na kita, tumigil ka na lang. Tugon naman ni Jana sa kaibigan na animoy nagmamaktol. Pagkatapos noon, ay agad namang tinawagan ni Kai si JM. Hello babe,
Tugon ni JM sa kabilang linya. Napatawag ka. Kamusta? Kumain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ng binata sa kanya. Hindi pa nga babe. Malanding tugon naman ni Kai sa kanyang nobyo. Ha? Bakit hindi ba? Sobrang late na babe oh. Sabi ko naman sa'yo hindi ba? Huwag na huwag mong papabayaan ang sarili mo. Asan ka ba ngayon? Papadalhan kita ng pagkain dyan. May pag-aalalang wika naman ni JM sa dalaga. Kasama ko ngayon si Jana babe. Andito kami ngayon sa mall. Ani ni Kai sa nobyo. O sige, antayin nyo na lang ako dyan ha. Huwag kayong aalis, pupuntahan ko kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Wika pa nang nagmamadaling si JM bago ibinaba ang tawag. Maluwag ang ngiti ni Kai habang nakatingin sa kaibigan. Ang lawak ng ngiti mo dyan, basa. Puna ni Jana sa kanya. Pupunta daw siya ngayon dito sa mall, Bes. Sabi ko naman sa'yo, isang tawag ko lang dyan kay JM, hindi ba? Kakaripas na yun ang takbo. Kahit saang lupa-lupa ako naroon. May pagmamalaking wika ni Kai. O edi ikaw na ang mahaba ang buhok dyan. Napakaswerte mo na talaga kay JM, Kai. Kung ako sa'yo, hindi ko na yun papakawalan pa. Ani ni Jana. Yak, kadiri ka. Over my dead body. Alam mo naman na pera lang ang habol ko sa lalaking yun, hindi ba? May pangdidiring saad pa ni Kai. Basta ako boto ko kay JM. Pangulit pa ni Jana. Baka gusto mong hindi ka na makasama sa mga gala ko, Bes. Sige, isa pang pamimilit mo sa akin dyan kay JM. Nagbibiro ngunit may pagbabantang wika ni Kai sa kaibigan. Alam mo naman na si Brian lang ang gusto ko, hindi ba? Hay nako, si Brian na papaero. Inis na sabi ni Jana sa kanyang hibang na kaibigan. Grabe ka naman, Bes. Hindi pa nga natin lubos na nakikilala yung tao, inuusgahan mo na kaagad. Alam mo ba, kapag napatunayan ko na mabait yung si Brian, hihiwalayin ko na talaga si JM ora mismo. Para naman makapag-post na ako sa Facebook at Instagram ko, kasama ng jowa ko. Si JM kasi walay talaga, Bes eh. Hindi pang display. Makapal lang talaga ang bulsa. Tahas ang wika ni Kai. Grabe ka, Bes. Ako yung nasasaktan para dun sa tao. Diyos ko, patakot ka sa karma. Naiusal ni Jana. Ay na naman si karma, girl. Alam mo, malapit ko nang palitan yung pangalan mo, Bes, kapag hindi ka tumikil. Ani pa ni Kai. Maya-maya pa, ay dumating na nga si JM. Dahilan upang maputol ang kanilang pagtatalong magkaibigan. Hi, babe. Hi, Jana. Bungad ni JM sa kanila ng binata. Sabay abot nito ng dalang pagkain. Bumili na ako ng pagkain para makakain na kayo. Alam kong gutom na kayo eh. Ani pa ng binata. Babe, bakit parang tahimik ka? May problema ba? Hindi mo ba gusto yung binili kong pagkain? Nagtatakang tanong ni JM sa nobya. Hindi naman sa ganun, babe. Gusto ko nga itong mga binili mo sa amin eh. Tugon ni Kai. Bakit ganyan ang mukha ng prinsesa ko? Muling usisa ng binata sa kanya. Ano kasi babe? May pag-iinarting panimula ni Kai sa nobyo, habang pasimpleng nakasulyap sa kaibigang si Jana. Niyaya kasi ako nila Jana at nangaka-office mate niya sa bagong bukas na bar malapit sa MOA. Kaso babe, wala naman akong maisusuot. Ayaw ko namang magmukhang kawawa sa event na yon. Pagdadrama pa ni Kai sa nobyo. Ganun ba? Bakit hindi ka bumili babe? Ani ng binata. Talaga babe? Bibilhan mo ako? Kulat na naiusal na lamang ni Kai sa nobyo. Oo naman babe. Alam mo naman pagdating sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat, mapasaya ka lang. Ani ni JM sa nobya. Wow, thank you babe. The best ka talaga. Wika ni Kai, sabay yakap sa nobyo. Pero babe, mukhang hindi ako makakasama sa'yo ngayon ha. Marami pa kasi akong gagawin sa opisina eh. Kung okay lang sa'yo na, kayo na lamang ni Jana ang bumili. Wika ng binata sa kanya. Jana, okay lang ba? Baling ni JM sa kaibigan ng nobya. Bumili ka na rin ng para sa'yo. Sabi pa ng binata kay Jana. Naku, walang problema sa akin yung JM. Sasamahan ko naman talaga itong babaitang ito eh. Saka no-need mo na akong bilhan. Dahil may maisusuot pa naman ako. Nahihiyang tanggi ni Jana sa binata. Huwag ka nang tumanggi. I insist. Basta alagaan mo si Kaya. Bili ni JM sa dalaga. Okay, sige. Promise. Ako na ang bahala kay Kai. Sabay kindat ni Jana sa kaibigan. Yun lang at nagpaalam na nga si JM upang bumalik na sa opisina nito. Grabe ang karisma mo kay JM, Bes. Grabe, iba ka talaga. Nahawa tuloy ako sa tao. Hindi niya deserve na masaktan. Ani ni Jana, pagkaalis ng pinata.
Ay nako, yan ka na naman bes eh. Alam mo, halika na nga, mamili na nga tayo. Baka kung saan pa mapunta yung sinasabi mo. Ang importante, may pera tayong pambili ng outfit natin. Yaya ni Kai sa kaibigan. Ay nako, ibang klase ka talaga. Naiusal na lamang ni Jana habang umiikot ang mga mata na animoy naiinis na sa kaibigan. Sa kanilang paglalakad sa mall, biglang nagring ang cellphone ni Kyle. Napasulyap naman si Jana sa telepono ng kaibigan at nakitang si Brian ang nasa kabilang linya. Agad namang sumenya si Kyle na huwag maingay. Hi, are you busy today? Ani ng lalaki sa kabilang linya. Hindi naman masyado. Bakit mo naman naitanong? Malanding tugon ni Kai sa kausap. Ihayain sana kitang magkape sa labas. Kung okay lang sa'yo, susundin kita dyan sa inyo. Sorry Brian wala ako sa bahay ngayon eh. Kasama ko si Jana. Andito kami ngayon sa mall. Ganun ba? Di mas mabuti. Pupuntahan ko kayo dyan. Then coffee tayo, okay? Don't worry, treat ko. Ani pa ng binata sa kabilang linya. Nakaramdam naman ng kilig si Kai sa tinurang iyon ng binata. Kaya naman tipid na oo na lamang ang naisagot niya rito. At pagkatapos noon, ay agad na nilang tinapos ang kanilang pag-uusap. Hoy Bes, anong napag-usapan nyo? At para kang bulating inaasinan sa sobrang kilig mo dyan. Usisa ni Jana sa kaibigan. Naabot tenga ang ngiti. Paano ba naman kasi Bes? Niyayaya niya ako na mag-coffee daw kami. Pupuntahan daw niya tayo dito sa mall. Kinikilig na saad ni Kai habang nagkukwento sa kaibigan. Ano? Okay ka lang ba Kai? Baka mahuli ka ni JM, patay ka talaga niyan. Ano ka ba? Kaya nga kita isasama eh. Para kung sakaling mahuli tayo ni JM, sasabihin ko na girlfriend ko ni Brian. Simple as that, Bes. Ani ni Kai. What? Naku Kai, wag mo akong itamay sa mga kalokohan mo Tangki ni Jana sa kaibigan. Maya-maya pa, ay dumating na nga itong si Brian. Wala nang nagawa pa si Jana kung hindi ang sumunod na lamang sa kanyang kaibigan. Dahil naiipit na rin siya sa sitwasyon. Di kalaunan, ay nagustuhan na din ni Jana ang presensya ni Brian. Naroong nag-window shopping silang tatlo. Kumain at nanood ng sine. Pagkatapos manood ng sine, ay kumain muli silang tatlo bago umuwi. Nasa counter si Brian ng isang fast food chain, habang si Jana at Kay naman ay naghihintay ng kanilang pagkain sa kanilang napiling upuan. Ikaw na talaga ang mahaba ang buhok? Panimula ni Jana sa kaibigan. Ay naku Bes, ngayon mo sabihin sa akin na si JM lang ang deserve para sa akin. Nakita mo naman na mabait at gentleman din si Brian, di ba? May pagmamalaking saad ni Kay kay Jana. Oo na, mabait na at gentleman na. Pero kay JM pa rin ako, Bes. Wika ni Jana. What? Grabe ka naman, Bes. Hindi mo ba na-appreciate si Brian? Takang tanong ni Kay sa kaibigan. Hindi naman sa ganun, Bes. Kaso pakiramdam ko parang may kulang. Makahulog ang wika ni Jana. Ay nako, eto na naman kami. Napaka-OA mo talaga kahit kailan, Jana. Para kang lola mag-isip. Paniramot ka sa totoo lang. Bes, hindi ako paniramot. Sinasabi ko lang yung opinion ko base sa nakikita ko. Ani pa ni Jana. Ay nako, basta final na ang desisyon ko. Hanap lang ako ng tiyempo. Tapos makikipaghiwalay na ako kay JM para maging opisyal na kami ni Brian. Matigas na saad ni Kay sa kaibigan. Pero Kay, hindi na naituloy pa ni Jana ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Kay sa kanya. Shh! Tama na, Bes. Parating si Brian, baka marinig tayo. Awat ni Kay. Na siya namang sinunod ni Jana. Nang matapos silang kumain, ay nagpaalam na si Jana sa dalawa. Hindi sila sabay na umuwi dahil nagpresenta itong si Brian na ihatid si Kai sa kanilang bahay. Ring ng ring ang cellphone ni Kai ng mga sandaling iyon. Ngunit dinidecline iyon ng dalaga. Alam niyang si JM ang tumatawag sa kanya. Good night, Kai. Paalam ni Brian sa kanya nang maihatid na siya sa kanyang bahay. Good night din sa'yo, Brian. Thank you sa oras mo Until next time. Ani ni Kai sa binata. Nang tuluyan nang makaalis si Brian, ay saka pa lamang binuksan ni Kai ang kanyang telepono. Sakto namang nagring agad ito. At si JM nga ang nasa kabilang linya. Babe, thank God at sumagot ka na rin. Alam mo bang sobrang nag-alala ako sa'yo? Pusal ng binata. Okay lang ako, babe. Andito na ako sa bahay. Saan ka ba nang galing? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Pero hindi kita makontak.
Nagtatakang tanong nito. Andun lang ako kay ni Jana. Hindi ko na malayan na lobat na pala ako. Sorry babe ba? Alibay ni Kai sa nobyo. Ganun ba? Pero pumunta ako kanina kay ni Jana. Wala namang tao doon. Takang tanong ni JM. Nako, baka hindi ka lang namin narinig kanina kasi natutulog kami. Sigurado ka ba babe? Bakit? Ano bang akala mo sa akin nagsisinungaling? Naiiritang tanong ni Kai sa kanyang nobyo. Hindi naman sa ganun babe. Naninigurado lang talaga ako. Ani ni JM. Magkasama nga kasi kami ni Jana. At pwede ba? Pagod ako JM. Bukas na lang tayo mag-usap. Yun lang at ibinaba na kakaagad ni Kai ang tawa. Kinabukasan ay maagang gumising si Kai dahil may lakad sila ni Brian. Lingid sa kaalaman ni Kai ay may kotseng nakasunod sa kanila ng araw na yon. Kung kaya't nakuhanan sila ng litrato na magkasama ni Brian. Kinagabihan ay dumiretso si Kai sa bagong bukas na bar sa MOA. Inabot sila doon ng madaling araw at dahil sa sobrang kalasingan, ay sa kondo na ni Jana nakatulog ang dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman na may nag-aantay pala sa kanyang malaking problema kinabukasan. Kai gising, nandito si JM. Gising ni Jana sa kaibigan. Inaantok pa ako eh. Sabihin mo mamaya na. Reklamo ni Kai. Bes, gumising ka na. Nasa sala si JM. Mukhang galit na galit yung tao. Ani ni Jana. Agad na napabalikwas sa pagkakahiga si Kai at ito ay bumangon. Tinungo ang naghihintay na si JM sa sala. Babe, bungad ni Kai sa nobyo na napakaseryoso ng mukha ng mga sandaling iyon. Anong ibig sabihin nito, Kai? Mataas ang tinig ni JM. Sabay tapon sa harap niya ng mga litrato nila ni Brian. Nagulat si Kai at nagtataka kung bakit may litrato silang dalawa ni Brian na hawak ni JM. Boyfriend mo ako, tapos nakikipag-date ka pa sa ibang lalaki at kay Brian pa talaga? Galit na wika ni JM sa kanya. Gulat ngunit hindi nagpapahalata si Kai sa paninindak ng nobyo. Date agad? Hindi ba pwedeng may pinag-uusapan lang? Pinag-uusapan? Huling-huli ka na, Kai. Pero nagsisinungaling ka pa rin. Hindi ako nagsisinungaling, babe. Isasabi ko ng totoo. Tama na, Kai. Alam ko naman na hindi mo ako mahal. At tama nga ang sabi ng mga kaibigan ko na pineperahan mo lang ako. Ay nako, ang drama mo naman. Okay, fine. Kung alam mo naman pala, bakit hindi mo pa kayo walayan? Mataray na sagot ni Kai. Naanimoy lasing pang kausap dahil sa hangover kagabi. Drama? Kai, minahal kita. Binigay ko ang lahat ng gusto mo. Pero hindi pa pala ako sapat. Bakit? Dahil ba pangit ako? Bakit pa talaga ako, Kai? Pag-uulit pa ni JM sa dalaga. Oo, napakapangit mo. Nakakahiya kang makasama. Pineperahan lang kita. Kaya pwede ba umalis ka na? Naiinis na sad ni Kai. Siyang naging dahilan upang matigilan si JM. Oh, natahimik ka dyan. Hindi mo ba matanggap? Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Pagtataboy niya rito. Grabe ka, Kai. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Babalik rin sa'yo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Tandaan mo yan. Naiiyak na saad ni JM sa dalaga. Sorry, pero hindi ako naniniwala sa karma. Nakangising saad ni Kai. Agad namang umalis na si JM. Kawawa naman si JM, Bes. Ani ni Jana. Mas mabuti na rin yun, Bes. At least natapos ng pareho ang paghihirap namin. Hirap na rin akong magpanggap na mahal ko siya, no? At isa pa, nag-propose na sa akin si Brian. Malapit na kami ikasal. Sa wakas ay matutupad na rin ang matagal ko ng pinapangarap na maging isang Mrs. De La Vega. Sad pa ni Kai na tila hindi nakukonsensya sa ginawa kay JM. Anong sabi mo? Propose? Bakit parang ang bilis naman ata? Nagtatakang tanong ni Jana sa kanya. Ganun talaga ang meant to be. Hindi na kailangan pang patagalin. Pagmamalaki pa ni Kai. Sana lang totoong mahal ka ng Brian na yun, Bes, ha? Pagdududa ni Jana. Ano ka ba? Eto na nga, oh. Kakasal na nga kami, nagdududa ka pa rin dyan. Hindi na nga lang umimik pa si Jana ng mga oras na yon. Lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan nang naikasal sina Kai at Brian. Congratulations, Bes. Bati ni Jana sa kanyang kaibigan. Salamat, Bes. Sana gawin ka talagang prinsesa ni Brian. Sabihan mo ako kapag hindi, ha? Paalala ni Jana sa kaibigan. Aba, oo naman. Mahal na mahal ako ni Brian, no? Papakasalan niya ba ako kung hindi niya ako mahal? Nung girlfriend pa nga lang niya ako, prinsesa na ang turing niya sa akin. Ano pa kaya kapag naging asawa na niya? Reyna na ang turing niya sa akin, Bes. Masayang wika ni Kai.
Sana nga, Bes. Sagot ng kanyang kaibigan na hindi pa rin maiwasang mag-alala. Naging maayos ang pagsasama ng bagong mag-asawa. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Nang may nakitang envelope si Kyle sa labas ng kanilang bahay. Binuksan niya iyon at tumambad sa kanya ang litrato ng kanyang asawang si Brian. Kasama ang iba't ibang mga babae nito. Napaluha na lamang si Kyle sa sobrang galit. Kaya't agad niyang kinumpronta si Brian. Anong ibig nitong sabihin, Brian? Tanong ni Kyle nang makauwi na ang kanyang asawa. Nagulat naman si Brian pero nanatili itong kalmado lamang. Nambababae ka? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Naghanap ka pa talaga ng iba. At hindi lang isang babae kung hindi marami. Sumagot ka! Sigaw ni Kyle. Pwede ba? Huwag kang makipag-away sa akin, Kyle. Pagod ako sa trabaho, no? Ang mabuti pa, magluto ka ng hapunan natin. Nagugutom na ako. Malamig na sagot naman ni Brian. Pwede ba, Brian? Sagutin mo ako? Saad ni Kyle. At agad na hinila ang kamay ni Brian. Dahil lakmang tatalikuran na siya ng lalaki. Sa galit ni Kyle, ay nasampal niya ang asawa. Kaya naman sa pagkagulat, ay nasampal na rin siya ng lalaki. Brian! Nagulat na wika ni Kyle nang matumba siya sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Sinabing magluto ka na eh. Ano bang pake mo sa pambababae ko ha? Wala ka namang ibang ginagawa rito sa bahay kung hindi ang humilata maghapon. Eh ako, hindi ba ako ang lahat ng gumagawa ng gawaing bahay? Mabuti pa nga yung mga babae niyan. Nagsisilbi sa akin. Eh ikaw, hindi ka nga mautusan eh. Galit na saad ni Brian. Naririnig mo ba ang sarili mo? Bulag ka ba? Nangako ka sa akin na gagawin mo akong prinsesa kapag naging asawa mo na ako. Kahit bakit ka nagre-reklamo? Sumbat ni Kyle. Hoy Kyle, hindi ako nagre-reklamo no? At saka talaga bang kumapit ka sa pangako na yon? Aba Kyle, hindi na tayo mga bata no? Gawin mo na lang ang trabaho mo bilang asawa ko. Kung ayaw mong masaktan ulit. At kung ayaw mong hanapin ko sa iba ang kakulangan mo bilang asawa ko. Matikas na saad ni Brian sa kanya. No, hindi ito pwede. Sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Sana nga. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan, hindi na talaga kita papakasalan, Kai. Karma mo na din to. Dahil sa ginawa mo kay JM. Nagulat naman si Kai sa tinura ni Brian sa kanya. Akala mo ba? Hindi ko alam ang lahat. Mahal mo ako, hindi ba? Sige, pagsilbihan mo ako kung mahal mo ako. Nakangising saad ni Brian. Kung kahit napaiyak na lamang si Kyle. Wala siyang ibang magawa kung hindi ang umiyak ng umiyak dahil mahal na mahal niya talaga si Brian. Kaya't halos naging alila siya ng kanyang asawa dahil sinusunod niya ang lahat ng mga utos nito. Nabalitaan naman ito ng kanyang kaibigang si Jana, kaya't agad niya itong pinuntahan. Jana? Bes? Gulat na naiusal na lamang ni Kyle nang makita ang matalik na kaibigan na nasa labas ng kanilang gate. Oo, ako to, Kyle. Diyos ko, Bes, anong nangyari sa'yo? Bungad ni Jana sa kaibigan. Pinapasok ni Kai ang kaibigan sa kanilang bahay. At doon nagsimulang maglabas ng samaan ng loob si Kai. Bes, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Salbahe talaga yung si Brian. Tignan mo nga ang sarili mo. Hindi na ikaw yung Kai na kilala ko noon. Ibang-iba na ang itsura mo. Para ka lang nalosyang. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng ginawa ko kay JM. Oo, Bes. Ito na siguro yung karma na sinasabi mo sa akin noon. Umiiyak na wika ni Kai sa kaibigan. Bes, hindi pa naman huli ang lahat eh. Ani ni Jana sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Kai. Bes, alam kong masakit to, pero kailangan mo tong gawin. Papayag ka na lang ba na habang buhay mong pagdaraanan ng lahat ng ito? Nasaan na yung pagiging reyna mo kung tinatrato ka lang naman yung isang alipin? Ani pa ni Jana sa kaibigan. Alam kong isang kahibangan kong ginawa ko, Bes. Pero mahal ko si Brian at tatanggapin ko ang karma ko sa ginawa ko kay JM. Alam kong kasalanan ng lahat ng ito. Natuto na ako pero kaya nga ng sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, ay kailangan mong tanggapin siya at kailangan mo talagang pagbayaran ng mga kasalanan mo. Ay nako, naaawa lang talaga ako sa iyo, Bes. Pero ikaw ang bahala. Basta't kapag kailangan mo ng tulong ko, ay tawagan mo na lang ako. Yun lang at umalis na nga si Jana. Habang si Kai naman, ay tila tinanggap ang kanyang naging kapalaran sa piling ni Brian. Naging sunod-sunuran siya rito. Dahil sa sobrang pagmamahal sa kanyang asawa, na kahit ultimong pambababae nito, ay pikit mata niyang tinitiis. Ngunit sabi nga nila, lahat ay may hangganan.
Nagising na lamang si Kai isang umaga. Nabuo na ang kanyang loob na hiwalayan ng kanyang walang hiyang asawa. Sobrang nagsisisi siya sa sinapit ng kanyang kapalaran. Ngunit kailangan niyang harapin ang kapalit ng mga mali niyang ginawa noon. Lalong-lalo na sa lalaking totoong nagmamahal sa kanya noon na si JM. Nagpasya si Kai na mamuhay na lamang mag-isa at magsimulang muli. Dala-dala ang aral na natutunan niya mismo sa nangyari sa kanyang buhay. Samantala sa kabilang dako, nakapangasawa naman si JM ng isang napakabuting babae. Hindi man ito ganoon kagandahan, ngunit busilak naman ang puso nito at totoo ang pagmamahal sa kanya. Tunay nga talagang totoo ang kasabihang, what comes around, goes around. Kung ano ang itinanim mo, ay siya rin namang aanihin mo. And it's like karma.